napakarami nang umuuwi sa kanilang probinsya para sa Pasko, lalong pinaigting ang seguridad sa mga bus terminal gaya ng sa Araneta Center. Ang mga driver at konduktor isinailalim sa random drug test. Mula sa Araneta Center Bus Terminal, nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Mel, 3 araw bago magpasko, nag-uumapaw na ang mga tao dito sa Araneta Center Bus Terminal dahil sa dami na naghihintay na makasakay ng mga bus papuntang probinsya. Abot na hanggang sa kabilang kalsada ang mga taong naghihintay para makasakay ng mga bus pa probinsya mula kaninang umaga. Sir, pasok pa tayo, sir. Puno na rin kasi ang mga waiting area ng terminal at barado na rin ng tao ang queuing at baggage section sa labas. Ayon sa pamunuan ng bus terminal, aabot na sa 6,000 na tao ang sasakay ng bus ngayong araw. Kaya mahigpit ang seguridad sa terminal. Mula sa pag-check sa mga bagahe gamit ang bomb-sniffing dogs, may rumoronda ring mga pulis at mga taga-LTFRB na nag-i-inspeksyon ng mga bus at maging ang bus drivers. Kanina, nagsagawa ang LTFRB ng random drug test sa mga bus driver at konduktor, gaya ng ginawa din ito noong undas kung saan higit sa 10 bus driver ang nagpositibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang mga magpapositive sa droga, hindi na muna makakapagmaneho hanggat hindi sumasailalim sa confirmatory testing. Mag-undergo ng confirmatory drug testing at kung maging positive pa rin ang maging resulta nito, ay ifa-file na po ito sa Fiscal's Office. Simula bukas, higit 600 mga bus na may special permit ang papayagan na bumiyahe pa probinsya. Umaasa ang LTFRB na mababawasan ito ang kakulangan ng mga bus na problema tuwing mahahabang bakasyon. Sinuspindi na rin ng MMDA ang Unified Vehicular Volume Reduction Program o Number Coding Scheme para sa mga provincial buses mula December 23 hanggang 29. Sa ilang bus terminal nga sa Pasay, namuti na ang mga mata ng mga naghihintay na pasahero dahil hindi pa rin dumadating ang kanilang mga bus. Naghihintay pa rin kayo ng bus. Anong sabi ba ngayon? Darating daw. So, anong oras dapat yung bus? Mga alas 10 daw sabi nila. Alas 10. Oo, sabi ng ano Pero daw. wala pa. Wala pa. Pero ayon sa LTFRB, pwedeng i-refund ang mga ticket ng mga pasahero na ang mga bus ay di dumating sa takdang oras. Bawal din ang pagkaltas ng 30% penalty para sa mga refund ng ticket kung walang bus na darating. Para sa mga magrereklamong pasahero, tumawag lamang sa LTFRB hotline na 1342 para ilapit ang inyong mga daing. Dapat pong mai-refund dahil hindi naman yan hindi naman nagamit, no? At hindi naman din kasalanan nung pasahero kung bakit hindi siya nakasakay. So yung refund should be automatic at wala dapat penalty tungkol dito. Mel, batay sa impormasyong ibinigay sa atin ng LTFRB, sa 136 na mga bus drivers at konduktor na sumailalim sa drug testing ngayong araw, isa ang nag-positive sa droga, bagamat hindi siya pinapangalanan hanggang sa mga sandaling ito. Sasailalim muna siya sa confirmatory testing pero hindi na siya pinayagang makapagbiyahe at nabanggit nga natin, sasailalim siya sa confirmatory testing bago masampahan ng kaukulang reklamo. At yan ang latest mula rito sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, Quezon City. Balik sa inyo, Mel. Chino, paano yung mga driver bukas na lalarga bukas? May testing din ba bukas? Mel, sa pagkakaintindi natin, araw-araw ito gagawing yung testing na to. Di lamang dito sa Araneta Center Bus Terminal, pero maging dun sa mga Pasay bus terminals at sa ibang mga bus terminals din sa Metro Manila. Gaya nung nakaraang undas, inikot din ng LTFRB at ipinakalat itong mga drug testing facility. At last time nung undas, umabot o di bababa sa 13 na mga bus drivers at konduktor ang nagpositibo sa droga at nasampahan na rin ng kaukulang reklamo. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.